Alam ko na yung purpose, kung bakit ako na-stop sa business ko, kung bakit nagkaroon si Hugo ng sakit, guys. Dahil dito. Ayan. Kasi, ang nangyari sa akin, guys, simulan lumabas si Daddy sa hospital, even nasa ICU ang asawa ko, guys, nagla-live selling ako. Sobrang pagod talaga ako. Ever since na first ICU siya, June 15 onwards, live selling ako ng live selling. Basta sa may pagkakataon, na-stop lang ako ngayon. Ngayong week lang na to dahil nagkasakit yung anak ko, guys. Nagka-pneumonia. Pero okay na siya. Hindi siya kailangang i-confine or what. Which is normal sa bata ngayon nagka-pneumonia. But anyway, ito na naman tayo. Nakabasa ako ng mga ganitong messages kasi simula nung hindi ako nag-business, nagpahinga ako. Pag napapahinga ako, guys, parang ang dami kong gustong i-share na hindi ko pwedeng hindi i-share sa post ko. So, nung nabasa ko to, sabi ko na naman, kaya naman pala, Lord. Kaya naman pala, nagkasakit yung anak ko, which is hindi niya pinabayaan kasi hindi kami dumating sa point na na-confine. Alam niyo yung parang may pneumonia siya, pero ako yung natatakot for him na super hyper, ganyan, na may ubo lang siya, na ako yung natatakot sa kanya, ano ba yan, ang takaw, na malikot, alam mo yun, guys. So, ginamit siya ni God na para ma-stop din ako sa ginagawa ko kasi kapag talaga may pagkakataon nagbi-business ako, hindi kasi pwedeng hindi kasi alam niyo naman yung sitwasyon namin ngayon. Nung nag-post ako ng isang araw na hindi ako makatulog, may sinishare ako sa Facebook ko. Ang dami nag-message din sa akin, may mga nag-comment, pero ang dami nag-message sa akin na nagpapasalamat dahil nag-share ako. Ito, galing kaming worship night. Ang daming nangyari ngayong araw na to. Binaha kami, ganyan. But we're okay. Okay yung kotse namin. Okay kami. Naka-attend pa rin kami ng worship night. But ito yung nabasa ko. At na-realize ko na, grabe Lord sabi ko rin kay Heinz. Sabi ko kay Daddy, tignan mo tong nag-comment sa akin na to. Hindi lang siya yung nag-PM sa akin or nag-comment last time sa post ko. Pero sabi ko, ginamit na naman ni God yung, sabi siguro ni God na magpahinga ka muna sa business mo. May kailangan kang gawin. Kailangan kang i-share. Kasi tuloy-tuloy, alam niyo yung sabi ko sa inyo, guys, na laging gumagana yung utak ko na gusto ko ang daming i-share na goodness, na miracles, na gusto ko i-remind kayo sa mga everyday na ginagawa ko. Kasi nga, talagang buong-buo yung heart ko na gusto kong ma-inspire din kayo na sabi ko lahat ng gusto kong i-post sa social media ko ngayon and sa mga nangyari sa amin. Gusto ko may kabuluhan. Hindi lang pag-flex ng kung ano-ano, guys, pero gusto ko yung may matututunan, may inspire kayo, guys, na alam niyo na yung goodness niya kasi legit Kami talaga, isa rin ako sa testimony na grabe yung miracles niya, grabe yung ginawa niya sa buhay namin. Kaya gusto ko rin kayo i-remind, kahit na may pinagdadaanan din ako, na minsan kailangan ko i-cheer up din yung sarili ko. Kasi wala naman din, asawa ko may sakit, o anak ko baby pa. Pero kailangan ko rin magpakatatag na ako mismo, na kailangan ko rin kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo, kailangan i-apply ko rin yun. Kasi kailangan ko rin magpalakas para sa family ko. 'Di ba, guys? Tsaka alam niyo, pag nanay ka talaga, guys. So, ngayon, nakita ko, sabi ko kay Daddy, kaya pala ako pinastop muna ng business ni God. Kasi ilang days ako talagang wala sa business, guys. Kasi inaasikaso ko rin yung anak ko. Puro check up kami, guys. Kasi inaano ko siya Chine-check namin, mini-monitor namin siya kasi akala ko mako-confine, but hindi naman, thank God. Kasi okay talaga siya, hyper siya. Siya yung may pneumonia, may umiinom ng gamot, ma-hyper, ganyan. Talagang parang ginamit lang din siya ni God na para ma-stop din talaga ako sa business ko. At ito yung mababasa ko, guys. So, sabi ko na parang, okay, sige. Thank you, Lord. To God be all the glory. Lahat na makaka-appreciate ng mga ganito, guys, lagi kong sinasabi, to God be all the glory. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng ganito na sasabihin ko para ma-uplift yung ibang tao. And sobrang grateful ako na isa ako sa ginagamit ni God para dito. Although yung mga ibang tao, hindi ako maintindihan, pero okay lang. Kasi importante, like kung sinasabi sa inyo, yung heart nyo, guys. Yung heart nyo talagang importante. Hindi nyo kasi yan ma-fake.
And si God na bahala dyan, mag-reward sa inyo kung ano man talagang nasa puso nyo, 'di ba guys? Kasi kung anong ginagawa sa kapwa natin, babalik din naman mabuti or hindi yan bumabalik yan guys. But sa ganitong comment, na-realize ko talaga na worth it pala talaga or may purpose talaga yung pagsa-stop ko muna sa ginagawa ko. Kasi alam ni God din, kapag nasa business ako, lagi akong pagod, focus ako, hindi ako makapag-isip ng ganito, hindi ako makapag-share. So ngayon, ayan, marami namang bagay na nangyari, pero we're okay. And yun nga, sabi ko nga sa latest post ko rin na lahat tayo may pinagdadaanan. Pero iba-iba rin talaga tayo guys. And wala eh. I mean, kailangan din talaga natin pagdaanan. Sabi ko nga kay daddy kanina, kung talagang kailangan natin dumaan sa butas ng karayom para sa breakthrough natin or sa plan ni Lord, okay lang guys. Kayang-kaya yan. Wala tayong hindi kakayanin at as long na alam natin sa heart natin na yung mga plans, yung mga promises ni God, hindi talaga yan na legit talaga yan guys. Hindi tayo masya-shaken, hindi tayo mag-worry. Yes, tao lang tayo. Ako guys, hindi na ako nagpapaka-holy ha. Syempre nagkakamali pa rin. As a learning process pa rin naman tayo. Hindi mo lang perfect eh. Pero guys, ang sinishare ko sa inyo is based talaga sa experience namin. Pinapakita ko sa inyo everything. Pag masaya ako, malungkot ako, excited ako guys. Kilala niyo ako guys. At ayoko ng mga etchos dito kasi ako rin magdadala niyan kapag ine-etchos ko lang kayo guys or what, diba? Pero guys, promise talaga, kailangan din talaga natin na magtiwala. Promise. Kasi ang dami ko nang nangyari. May mga ikukwento pa ako sa inyo. I think tomorrow na lang, may ikukwento ako sa inyo guys na panibagong miracle na ginawa sa amin ni Lord. Kaya, isa rin yun sa nagpapasalamat ako dahil akala ko another surgery na naman or minor surgery. But, guys, tomorrow i-share ko sa inyo. Okay? But for now, guys, thank you so much. Thank you sa nakaka-appreciate sa post ko. Maraming pong salamat. Ayan po. Sa mga po nakaka-follow, pwede nyo pong hanapin yan. Pwede nyo ko i-follow dyan para pakarelate kayo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Kasi, mas active talaga ako mag-post kasi naman nakakapag-post dito, guys. But soon, guys, mag-share ako sa inyo ng something.